Nabuo po yung terminong Filipino time dahil maraming Pinoy ang hindi raw sumusunod sa tamang oras. Pero ito po ang nais baguhin ng Pangulo, kaya naman nilagdaan na niya ang batas para itama ang mga orasan sa government offices ayon po sa Philippine Standard Time ng Pag-asa. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Iba't ibang oras sa mga relo o orasan. Hindi na raw yan uubra sa mga opisina ng gobyerno. Alinsunod sa Republic Act 10535 na bagong lagda ni Pangulong Aquino. Ang mga orasan kasi ng lahat ng national at local government offices kailangan ng itama at isabay sa Philippine Standard Time na galing sa Pag-asa. May malaking tulong sa amin para talagang gamitin na ng mga Pilipino ang tinatawag na Philippine Standard Time na kung saan ay alisin na natin ang tinatawag na negative connotation ang sinasabing Filipino time. Para sa may-ari ng accounting firm na si Gary, kahit hindi siya taga-gobyerno, nakikita niyang makikinabang din ang mga nasa private sector sa batas na ito. Maganda yun kasi eventually lahat ng mga dapat itapusin at i-settle, masisettle talaga. Hindi naman sa laging huli ang mga Pilipino. Hindi lang nakasanayan ng marami ang istrikto o impuntong pagsunod sa oras na maaaring dahil din sa kawalan ng pare-parehong oras na masusundan. Ang ilan nga, ina-advance pa ang mga relo para lang matiyak na hindi sila mahuhuli sa kanilang mga lakad. Yan mismo ang diskarte lagi ni Beth. Advance ng 3 minutes. Ayoko lang na nalilate. Pero hindi umubra ang 3-minute allowance ni Beth. Tila iba naman kasi ang oras sa relo ng kausap, kaya 40 minutes na itong late. Pag hindi kami pinapasok, uwi na lang kami. Kung halimbawa ang milyon pinag-uusapan at may meeting tayo ng alas 8 ng umaga, dumating ka alas 9, baka hindi ko patulan ang iyong mungkahi ng negosyo sapagkat ultimo yung oras ay hindi mo kayang hawakan. Pero paano nga ba malalaman ang Philippine Standard Time? Kalkulado yan ng isang high-tech rubidium clock na nasa Pag-asa. Mula sa rubidium clock, ipinapaalam ng Network Time Protocol server ang oras sa publiko sa pamamagitan ng internet o sa website ng Pag-asa. Maaari ring tumawag sa numerong 929-1237 para alamin ang tamang oras. Nakasaad din sa batas na maglalaan ng pondo para sa mga aparato na makapagpapaalam sa publiko ng Philippine Standard Time. Wala na nga raw dahilan para hindi sumunod sa oras kahit ang mga nasa pribadong sektor. Baka sakaling ma-exercise natin ang tinatawag nating punctuality at ang tinatawag na respect for the value of time to others. Trisha Zafra, GMA News.